mga kapatid, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ayan, 1 John 5:13. Salamat, Ate Beverly. So, yan po ang ating pong pagsasalo-saluhang pagkain. Isang verse pero may malawak na paliwanag sa atin, no, ng ating Panginoong Diyos. And salamat dahil muli patuloy tayong pinapaalalahanan about sa 7 senyales na ang tao, no, ay talagang saved na, no? 7 signs of a saved person. Okay? So, natanong na ba natin sa ating sarili? Naalala ko pa si Ate Leonora. Tinanong ko, paano mo mapapatunayan na talagang saved ka na at hindi ka na sa impyerno mapupunta? Ay, siyempre, pastor. Sabi niya gano'n. Siyempre, pastor, no? Tinanggap ko na siya sa aking buhay bilang Diyos sarili tagapagligtas. Ay, alam niya naman si Ate Leonora pag nagsalita yun, no? Tsaka, hindi ako mapupunta sa impyerno. Sabi niya gano'n. Kasi save na ako. Gano'n ka-confidence ang ating kapatid na magsalita sa kanyang, nung tinanong ko po siya na talagang save na ba talaga tayo. And I hope and I pray na lahat tayo, no, na nandito ay talagang nandoon yung puso natin na save na tayo sa Panginoon. Wala ng pag-aalinlangan. Bagamat nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na pagkakamali, pakurot-kurot na mga kasalanan, pero at least bumabalik agad tayo. Lahat tayong lahat, no? Sa Panginoong Diyos. Kasi may relationship nga tayo eh. Hindi katulad noon na wala tayong relasyon sa Panginoon, namulat tayo sa religion, namulat tayo sa mga bagay na talagang ang akala natin pagkasimba, pwede nang tumagay, pagkasimba, pwede na uli gumawa ng kalokohan, no? Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga binago ng Panginoon, meron ng Holy Spirit na nagko-convict sa atin na wag nating gawin. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan is 7 Signs of a Saved Person. So, 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So, si Apostol John, sinulat niya po ito, no? So, siyempre, 1 John 5:13, siya po nagsulat. So, the Apostle John wrote to the believers, so that can be assured of salvation. So, assurance eliminates doubt and fears on our relationship with God. Ano na ba natin yon? Naramdaman na ba natin yon? Save na ba talaga ako? No? Question mark. Save na ba talaga ako, Lord? Natatanong ba natin yon? No? Kasi kung talagang tayo po ay tumanggap ng buong puso at hindi na tayo, siyempre, bumabalik at sumasawsaw pa sa mga alam nating mali at tinatakasan na natin yan, tinatakbuhan na natin yan. Tulad ni Joseph, tinatakbuhan ng tukso na meron pwede naman niyang, alam na natin yon, no? Inaakit siya nung asawa ng hari. Pero ginawa ni Joseph, tinakbuhan niya. So marami ring mga kung ano-anong mga pwedeng panghatak para yung ating tinanggap na salvation ay mawala. Okay? Kasi marami talaga ang pwedeng gawin ng kalaban para tayo ay hindi mapunta sa eternal life. Kaya meron po tayong 7 pag-aaralan dito na atin pong malalaman na talagang saved na po tayo, no? Okay? So, isa-isahin po natin ano sa tulong ng banal na espiritu. So sabi rito, salvation is not based on feelings. No? Yung kaligtasan daw po ay hindi base sa nararamdaman mo o nararamdaman natin. But it is rooted in God's Word. Pinaka-highlight talaga yon mga kapatid. Ano? Ang salvation pala, hindi pala yan base sa nararamdaman mo. Kundi, ito yung sabi rito, kailangan nag-uugat talaga
sa ating mga buhay yung kanyang salita. Halimbawa, natitempt ka. Ay, ang Panginoong Yesus, napagtagumpayan niya yung temptation na ito. Tsaka sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At saka sabi doon sa Galatians 6:8, no? Sabi doon ang nagpapatuloy, sabi rito, Galatians 6:8, basahin ko nga po ano. Ang nagsisikap sa mga bagay na ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay na ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, pag lamang ang laman, kamatayan yun. Kapag lamang ang espiritu, rooted tayo ng salita ng Nakabati. Diyos, in guidance tayo ng Holy Spirit, Hmm? buhay na walang hanggan yun. Naman ni Daddy. Pero hanggang sa huli ng ating hininga, dapat consistent yung ating pananampalataya ayon sa ating pong binasa, no? Sa 1 John 5:13 kanina. Now, sabi rito, the Bible gives 7 signs of a truly saved person. No, meron pong 7 sign na talagang makikita natin kung talagang tayo ay saved na. So, some of these signs may not immediately be recognized, especially among new Christian. Kaya sinabi ko kanina sa mga bago dyan, no? So, tulad ni Ate Diana, ni sino pa ba? Yung kanina, si Ate Erna, o yung mga bago dyan, no? Ay nawa ay tanggapin niyo ang Panginoong Diyos, no? Sa inyong mga buhay bilang Diyos sariling tagapagligtas. And meron po kasi silang ginagawa kanina ngayon. So, nasa Middle East din po sila. So, I hope and I pray na one day mag-video call tayo and o kaya kung sino man, si Ate Beverly, no? Tanggapin niyo ang Panginoon si Pastor Art, no? Tanggapin niyo ang Panginoong Diyos sa buhay niyo, no? Bilang Diyos sariling tagapagligtas. Now, some of these signs may not immediately be recognized, especially among new Christians, but the mature live it. So, ito pong 7 signs of a saved person, para po ito sa mga tinatawag na matured Christian na. Okay? Hindi ito sa mga bago. Pero kinig din po kayo, no? Mga bago pong join. Now, ano ba yung una na talagang saved na ang isang matured Christian? So, number one, the Holy Spirit bears witness inside of us that we are indeed God's children. Pag sinabi pong bears witness, yung nakikita at nasasaksihan ng iba kung ano ba yung naging pagbabago ng bawat isa sa atin, no? Hindi lang dito sa Zoom, kasi ang makakasaksi pa talaga sa atin ay yung mga nakapaligid at malapit sa atin. Dito pwede tayong holy-holy, pero pagdating sa bahay o sa ibang lugar ay nag-iiba, no? Nag-iibang kulay, nag-iiba ang maskara. So the Holy Spirit bears witness inside of us, sa loob natin, that we are indeed God's children. So paano ba to? Ang sabi ng Romans 8:16 sa Bible, hallelujah, Romans 8:16, ang sabi po rito, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Ulit, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo. Holy Spirit, kasama ng ating espiritu. May spirit po kasi tayo, no? Na tayo'y mga anak ng Diyos. So paano ba 'to? Paano po ba 'to? Kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, no? Talagang ibang espiritu at ibang klaseng espiritu ang nagda-drive sa ating lahat. Iba talaga, no? Talagang kung kumilos tayo ay galaw-gaw, balahura, kung tayo ay magsalita, talagang matindi. Walang pakialam kung may masaktan, no? Ganun po, no? Ganun po ang espiritu dati na meron tayo. Minsan pag nakakainom, 'di ba? Pag nakakainom ng
ng Gin Pomelo, o kaya ng Emperador Light, o kaya San Mig Light, no? Kung anong light, no? Binubuksan na yung light, tapos magsasasayaw na dyan. Anong espiritu meron sila? Espiritu ng alak. Lahat po tayo ay nakaranas yan. At kapag nakakainom tayo dati, di ba? Tayo po ay nag-iiba. Pero kinabukasan, uy, alam mo ba yung pinaggagawa mo kagabi? Kung ano-anong pinaggagawa mo. Review lang po ito mga kapatid. Bakit ano ba yung ginawa ko kagabi? Eh, grabe yung ginawa mo eh. Parang hindi ikaw yun eh. Kasi nga po, nababalutan ng espiritu ng alkohol, ng alak. Kaya pag may alak, may balak. Kaya marami rin ang nabubuntis. Di ba? Paiinumin ng lalaki, no? Tapos yung pala siya, tinatapon niya sa ilalim. Yung babae inom ng inom, lasing-lasing, hanggang sa, yun na, yung kanyang pakay o motibo, ayun na, no? Gagalawin niya na ang babae. So, yan yung mga sinasabi, mga kapatid, na talagang mga bad spirit, no? Na namumuhay sa atin noon. Pero, sa biyaya at habag ng Panginoon, ay binabago na unti-unti. So, sabi rito, when we receive Jesus Christ, no? Tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos sa rin tagapagligtas, the Holy Spirit enters our heart, sa ating puso, kasi talagang itatouch siya ng Holy Spirit. Yung puso na yan na malakalyo ang tigas, malabato ang tigas niyang puso na yan, no? So, and bears witness that we belong to God. Itatouch ng Lord, ng Holy Spirit, no? Itong puso na ito, na anak, sa akin ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Unti-unti, anak, mababago ka. Magpatuloy ka lang. Magbasa ka lang. Dumalo ka lang sa gawain ng Panginoon. Huwag mo intindihin ng ibang tao. Intindihin mo at maramdaman mo yung presensya ng mensahe na ipinapaabot po sa bawat isa. Amen? Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14? Ang sabi rito, kayo ay naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. So, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, hallelujah, kaya't ipinagkaloob sa inyo, eto na, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak. Alam niyo po ba yon? Ng pagkahirang sa inyo. So, ibig sabihin mga mahal kong kapatid, lahat po tayo na tumanggap sa Panginoong Diyos mula sa puso, kahit saan tayo mapunta, may tatak na po tayo ng banal na espiritu. Alam na ng Panginoong Diyos kung sino ang kanyang anak. Eh paano naman yun yung tumanggap tapos bumalik uli sa dating mga malalaswang ginagawa, sa mga pangit na ginagawa, sa mga bagay na talagang hindi nakalulugod sa Panginoon? Paano kaya yun? No? Mga kapatid, pwede po natin silang ipanalangin muli. Yung mga nagba-backslide na ganun, yung mga nadadaya ng kalaban. Kasi once na umalis sa isang templo, no, yung bad spirit, kasi templo tayo ng Diyos eh. Once na umalis po yan, sabi ng Bible, magsasama pa yan ng 7 matitindi pang bad spirit o masasamang espiritu na yun po ay galing sa demonyo. Kaya minsan napapansin nyo, bakit gano'n si sister, si brother? Bakit di na umaattend? Ewan ko ba doon kung anong nangyari. Pero bumalik na naman uli sa mga ano, no? Bumalik na naman uli sa mga dating ginagawa. So nakakalungkot. So ang tanging natin magagawa is to pray and encourage ulit ang ating kapatid na nadaya na naman ng kalaban. Now, there is no, sabi pa rito sa 14, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos. So ibig sabihin, the Holy Spirit, ito yung patunay
at pangako sa ating lahat, no, ng Panginoong Diyos na tayo ay mga hinirang niya. Sabi diyan, ating mga hinira hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin ang kanyang kadakilaan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang salvation dapat consistent, tuloy-tuloy. Hindi yung pag-uwi mo ng Pilipinas, wala na. Kami po ay purihin ng Diyos, ano? Sa Friday ay may prayer and fasting kami. 8 a.m. hanggang 2 a.m. Alas 8 ng umaga hanggang madaling araw ng alas 2 sa Friday, no? Kaya po si Sister Crystal na po ang magmemensahe, ano? To God be the glory. Wala po kaming labasan doon sa loob ng panambahan. Ganun po dito sa Apostolic Church, no? And same din po, Full Gospel din po. At G12 din po sila. Same lang. Sorry. Sorry po. Same lang din, no? To God be the glory. So, there is no shadow of doubt in our heart that our faith in God save us and that hell is not our destination. Tandaan po natin mga kapatid, no? Na hindi po impyerno ang destinasyon natin dapat. Ilagay po natin yan sa ating isipan. Eh paano yun? Ang daming gumagawa ng masama. Kaya nga tayong mga nabago, kaya tayong mga binabago ng Panginoon, huwag tayong mahiyang mag-share. No? Nung nakaraang gabi po, ano, to God be the glory. Ito pong best friend ng aming panganay na anak. Talagang hindi ko po pinalampas na hindi siya masyaran. Kasi unang-una, hindi dahil sa broken family sila. Kundi dahil nangangailangan talaga siya ng Lord. Umalis po sila ngayon eh. Nangangailangan sila. And I hope and I pray na hindi lang siya. Pag napunta po kami ng Laguna, sa Cabuyao, masyaran din po yung kanilang pamilya, yung kanyang kapatid. Ang nanay niya ay talagang to God be the glory. Ay hiwalay po. So nakakalungkot at talagang inalam ko muna yung background. And purihin ng Diyos tumanggap po siya sa Panginoon. To God be the glory, no? Kasi hindi yun ang destinasyon natin, yung impyerno. Sa langit ang tunay nating destinasyon. Yun ang design ng Panginoon. Kaya lang talaga matitigas ang ulo ng tao. Ayaw magbalik loob sa Panginoon. Nakakalungkot, no? Pero dapat tayo, meron tayong gawin. Amen? Number two, tapos na po yung the Holy Spirit bears witness inside of us that we are indeed God's children. Number two, obedience to God's commandment. Ayan. Number two, obedience to God's commandments. So, tayo po ba ay nakakasunod, no? Sa Panginoong Diyos, yung mga command ng Panginoong Diyos. Amen? So, ang Panginoong Diyos na nakakalam kung talagang tayo ay nakakasunod sa kanyang kalooban o sa kanyang commandments. Sabi rito, sumagot si Jesus sa John chapter 14 verse 23. Amen? Ang sabi po dyan, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ang linaw. Diba? Ang linaw po. Yung mahal daw natin si Lord, talagang totoong nagmamahal sa Panginoon, susunod sa kanyang kalooban. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Di ba ang sarap, no? Na mayroong tagapamagitan na si Jesus Christ para i-approve. Ama, Diyos Ama, okay na po to si Beverly. Nagano na po sa akin, okay na po to si Nika, si Andrea, si Diana, si Erna, okay na po lahat na nandito. Okay na po sa akin. Sumusunod po sa kalooban ko yan. No? Di ba ang sarap? O sabihin naman ng Diyos Ama, okay, sige, pasok sa kaharian ng langit. Di ba ang sarap? No? 24, etong matindi. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. So opposite lang. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. So ibig sabihin, lahat ng mga ibinababang word ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagminister dito sa lupa, galing po yun sa Diyos Ama.
Hindi po siya kumikilos ng kanyang sariling gana lamang. Sumusunod po siya sa kalooban ng Diyos Ama. So, if we claim, sabi rito sa 1 John 1:6, ayan, 1 John 1:6, isa na naman po patunay, no? Na tayo'y obedience to God commandments. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya at sabi rito, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. So, if we claim to have fellowship with Him, yet we walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. Hindi tayo namumuhay sa katotohanan kapag gumagawa tayo ng alam na nating mali. Nagsisinungaling tayo, di ba? So, ano pa sinasabi sa 1 John chapter 2? Okay? 1 John chapter 2, 3 and 4. Ang sabi rito, natitiyak tayong, amen? Nakikilala natin ang Diyos kung, ito yung mga verses ng mga obedience eh. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung may if sinusunod natin ang kanyang mga utos. Or, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Di ba? Ang saklap saklap nung ganun. At ang nakakasabi rito, mga kapatid, maraming nagki-claim na Christian. Ayan. Marami yan. Sabi rito, many claim that they love God. Mahal nila ang Panginoong Diyos. Mahal natin at sinasabi natin, mahal natin si Lord. No? Talagang nandun yung bibigay ko ang buhay ko sa Panginoon. No? But they resist Him. No? Yung pag sinabing resist, hindi tayo sumusunod. Parang tinatakwil natin siya. Tinataboy natin siya. So, obedience to God as a result of having relationship with Him. Kaya nga doon sa mga bago, kailangan po talaga makipagrelasyon tayo sa Panginoong Diyos na buhay. No? Yun po ang kailangan, mga kapatid. Kung paano tayo may relasyon sa ating asawa, may relasyon sa anak, dapat mas tindihan natin yung relationship natin sa Panginoon. Dahil kapag meron tayong tunay na relationship sa Panginoon, talagang nandoon na kahit ano pa yan na nararanasan nating mga pagsubok sa buhay. Sabi nga ng isang kapatid nung nakaraan, hindi na katulad nung dati. Kapag may problema sa kanyang asawa, hindi na siya yung parang naguguluhan ng sobra. Hindi na, payapa na siya. Kahit may problema. Yun po ang may tunay na relasyon sa Panginoon. Yung hindi na nag-aalala sa kung ano man ang darating na mga problema sa buhay. Amen? Sino yung nag-aalala? Ito yung hindi nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sabi rito, total obedience does not mean we are perfect. No? Kahit na talagang nasusunod natin lahat, wala naman talagang perfecto eh. But, if our salvation is totoo o genuine, the desires of our heart is to please our Heavenly Father by obeying His Holy Spirit dwelling inside of us. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, dapat ang Diyos Banal na Espiritu rin ay sinusunod natin. Yun po ang obedience to God commandment. Number 3, yung love to all people. Yan yung number 3. Mamamahal kaya natin ang lahat ng tao? No? Parang ang hirap naman nun, Lord. Parang ang hirap namang mahalin ng lahat ng tao. Yung kapitbahay ko nga, yung ugali pa lang, napakamaldita eh. Paano ko pamamahalin yan? Totoo naman po, hindi sa talagang napakahirap. Pero, yun ang utos ng Panginoon. Wala tayong magagawa. So, anong kailangan? Sabi nga nung number 3, obedience. Di ba? So, 1 John 3:14, chapter 3,
Amen. Verse 14 and 15. Sabi rito, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Okay, from life to death. Sapagkat inibig natin ang mga kapatid. Yung tipong hindi mo dati gustong makita o makasama sa mga cell group, yung sa church na makita mo, ayaw mo, no? Pero ngayon, dahil sa pakikinig mo ng Word of God, sa pagbabasa mo ng salita, nalaman mo na kailangan palang mahalin yung kapwa, kahit ano pa yung ugali niya, no? Utos ni Lord eh. So, sabi rito, sapagkat iniibig natin ng mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Malinaw. Ang hindi umiibig sa kapatid ay nananatili sa kamatayan. Okay? Mamamatay tao, 15, ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ang linaw, no? Kaya pag meron tayong mga hatred pa dyan na nararamdaman sa ating mga puso, mga kapatid, confess. Hingi tayo ng tawad at kausapin natin yung kapatid. Masarap maglingkod nang walang bigat. Masarap maglakad sa isang daanan na hindi mo iiwasan ang mga tao na alam mo na, dati ay kagalit mo pero ngayon love mo na sila dahil sa Word of God. Dahil sa binabago ka ng Panginoon. Malaya ka nakangiti pag nakasalubong mo sila. At magugulat sila. Bakit iba na yung iyong aura? Iba na yung iyong puso na bago na. No? So reminder ito ng ating Panginoon. No? So, sabi rito, love to all people. So the passage says that the love of others, ito yun ha, the passage says that the love of others, including enemy, kasama yung kaaway ha, kasama po yung kaaway mga kapatid, indicates that we are saved. Kapag mahal mo rin ang kaaway mo o mga ilang taon mo ng kaaway, tapos narinig mo itong mensaheng ito at nangusap sa iyo ang Panginoong Diyos, kapatid, wag mo nang patagalin pa ng mga another na buwan, taon, kausapin mo na. Dahil isa ito sa sign na kapag minamahal mo ang iyong kaaway, you are a saved person. So we can now do the command of Jesus to do good those who hate us. Ano po ang sinasabi ng Lucas chapter 6 verse 27? Amen. No? So lahat po tayo kinakausap ng Lord. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ang hirap naman yan, Lord. Totoo naman. Pero, yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Kasi lahat ay nilikha ng Panginoon, pero hindi anak ng Diyos. Sa pamamagitan mo, kapatid, makikita ang ilaw at asin na talagang merong binago sa buhay mo dahil sa pakikipagbati mo sa kaaway mo na ilang taon nyo nang hindi kayo nagkikibuan. Mamahalin mo lang ba? Sabi ng Bible, yung taong mabuti sa'yo. Eh paano yung hindi mabuti? Aray ko po. Di ba? So, I believe nangungusap ang Panginoon sa ating lahat. So, a child of God forgives. Ang mga anak ng Panginoong Diyos na buhay ay nagpapatawad. Binibless nila kahit yung mga dati nilang kagalit. Blesses and loves all people. 1 John 4:7 and 8. Ano po sabi dyan? 1 John 4:7 and 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Ayan. Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Okay? Hindi naman kay Nanay Heidi nagmula ang pag-ibig. O kay Ate Nika, o kay Ate Beverly. Nagmula una. Excuse me po.
sa Panginoon ang pag-ibig. Kaya hanggang ngayon buhay pa tayo na dapat tayo yung nakapako. Kaya biruin nyo, sino tayo sa harapan ng Panginoon para hindi kausapin yung mga dati nating no? Alam natin yan. Toxic kasi yung ugali nun eh. Grabe kasi yung ugali ng tao na yun. Kaya hanggang ngayon, hindi ko kinakausap. No? So, hindi po ako may utos niyan. Lahat po tayo ay kinakausap ng Panginoon. No? So, kung may question tayo, hindi natin po pwedeng questionin ng Panginoon. Hindi pwede nating baliin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, never nating mababali yan. Kung ano nakalagay sa Bible, yun ang dapat nating sundin. Number 4, consistent growth in Christ. No? 7 signs of a saved person, consistent growth in Christ. Tuloy-tuloy na paglago. Kahit pastor, reverend, bishop ka pa, tuloy-tuloy pa rin ang paglago. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabasa. So, sabi rito sa 1 Peter 2:2, no, sa mga bago diyan, praise God. 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual. So, ano yun, Bear Brand? Hindi. Ang tinutukoy po ng word na ito ay spiritual. Na kinumpara niya sa isang sanggol na nangangailangan ng breastfeed ng nanay. Kasi doon magmumula yung kanyang pagkakaroon ng laman na talagang lalakas, no? Titibay hanggang sa makatayo, no? Yan po yung sinasabi, no? 1 Peter 2:2. Gaya ng sanggol kayo na manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Kaya nga sa mga bago, no? Na talagang mga sanggol pa sa espiritual, ay talagang, ano yun? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Dati hindi naman, no? Yun po, yung sinasabi na sanggol pa sa spiritual. Pero tayo na mga matured na, no? Dapat consistent tayo sa paglago. So, growth cannot be stopped among newborn babies. Tuloy-tuloy yan. Hanggang sa alalayan ng nanay, ng tatay, sa paglalakad, hanggang sa magugul ka lumalaki. Tumatakbo na sa playground, di mo na mapigilan, no? Dati-rati kinakarga mo pa. Okay? So, growth cannot be stopped among newborn babies. Physical growth indicates life. So, spiritual growth is a sign. Okay, ulitin ko po. Spiritual growth is a sign that we are born in God's family. Kaya napakahalaga mga kapatid na unti-unti ang paglago. Hindi yung biglaan. Hindi yung napilitan, no? Yung mabilis ang paglago. So, may be slow, sabi rito, but consistent growth in God is a sign of our everlasting life. Hindi yung nagmamadali ka sa paglago. Hindi yung nagmamadali tayo, no? Lahat tayo pinoproseso, no? Kaya kahit nga mga pastor, nag-aaral pa eh. Kahit mga bishop pa yan, nag-aaral pa. May mga inaatin ng seminar yan. Yung isa naming pastor sa Iloilo, 6 months po siya mag-aaral sa City Harvest sa Singapore. 6 months. Pastor na yun. Bakit nag-aaral pa? Kasi every day, may fresh revelation lagi ang Panginoong Diyos sa bawat pagbuklat natin ng Bible. Mga kapatid, kaya kailangan po natin talaga na dumaan sa magandang proseso. Hindi yung self na pag-aaral. Kailangan po talaga mga kapatid, meron tayo sa mga church ninyo. Kung merong mga pag-aaral, School of Teachers, School of Leader, mag-aral po kayo mga kapatid. No? Mag-aral po tayo. Napakahalaga niyan. Para hindi tayo mailigaw ng kalaban. Amen? So, number 5, we can hear the voice of God. Narinig natin ang boses ng Panginoong Diyos. No? May boses ba si Lord? Meron po. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 4, hallelujah, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa.
sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. So, ibig sabihin, itong pastol na ito, na nagpapastol ng mga tupa, kapag binuksan niya na yung bakod, automatic yan, fall in line yung mga tupa. Pag pumito yan, no? Nakakita na ba kayo nun? Pag pumito yan, susunod talaga yan sa kanilang pastol na merong tungkod, na merong parang pakalawit, no? Sumusunod. Nakita ko po sa isang video, mga kapatid, na talagang ilang tao ang tumawag doon sa bakuran, no, ng mga tupa. Hindi sumunod ng tupa. Pero nung mismong pastol na, yung tumawag, isang isang ano lang, patunog lang sa bibig, ay talagang lapitan na. Why? Kasi kilala nila kung sino yung pastol nila. And that is, kilala natin yung boses ng Panginoon kapag yung naririnig natin ay merong kapayapaan at joy. Pero kapag may bigat na narinig tayo, hindi yan sa Panginoon. Kapag yung naririnig natin, tas yung puso natin ay nabibigatan sa binubulong na yon, kapatid, magduda ka. Baka hindi yan sa Panginoon. Amen? So, one name associated with God's children is sheep, no? Yung tupa. So the verse says that the sheep hears and follows the good shepherd, no? Yung pastor. But goats, yung kambing, do not hear and recognize his voice. Alam niyo po yung kambing, pag bata pa yan, wala pang sungay yan. Pero kapag yan ay lumalaki na, lumalabas na ang sungay at nanunuwag pa at napakapanghi pa, no? Ganun po ang kambing. Hindi niya dinidinig yung kanyang mga tupa. Tanging mga sheep lang o tupa lang ang nakikinig sa kanyang mga pastor. Pero itong kambing, wala. Sisitan mo, wala. Ayaw. So the believers empowered by the Holy Spirit receives revelation from God, no? So they can constantly hear the Holy Spirit encouraging, teaching, rebuking, and guiding, no? Ano po ang sabi ng Romans 8:14? Hallelujah. Romans 8:14, no? Yung mga rebuking. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen? And the children of God hear the voice their Father. 1 John 2, 14 and 26 po yan. Medyo mahaba po yan, no? So, number 6 na po tayo. Ito po yung 7 signs of the saved person. Service to God. Nagsiserve tayo kay Lord, hindi sa tao. Ano po ang sabi ng Malakay 3:18? Malakay 3:18. Amen. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Ayun. So malalaman daw natin yan, mga kapatid. Sabi rito, our good works cannot save us, but those who are saved will do the will of God. Ephesians 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri o huwag magmagyabang. No? Kaya nakakalungkot. Lagi nating tatandaan sa mga nagsiserve, matured Christian, dahil sa biyaya lang po ng Panginoon. Kaya tayo ginagagamit ng Lord. So the verse says that one can recognize God's followers because they serve Him. Amen. They serve Him. Naglilingkod siya sa Panginoon ng buong puso. Ano man ang sitwasyon ng kanyang buhay. No? Naglilingkod siya. So Jesus says sa Mark 8:35. Ayan. Ang sabi po rito sa Mark 8:35, purihin ang Panginoon. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. So ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung motibo ng paglilingkod. Kailangan po, no? Talagang nakaangkla yan sa Panginoong Diyos. So a Christian does not only relationship with Him. Hindi lang may relationship tayo sa Panginoon, but also service to Him. Hindi lang yung tagabutas lang tayo ng bangko sa church.
Hindi lang taga amen, praise the Lord, hallelujah lang po tayo. Hindi po ganun ang buhay ng isang Kristiyano na may relasyon sa Panginoon. So that message of salvation will teach others we do not only receive Jesus Christ as Savior, but also as our Lord. No? Sabi po ng Romans 10:19. No? Malapit na po tayo matapos. Romans 10:19. Hallelujah. Ang sabi po diyan, ito ang isa kong tanong. Hindi ba nakaunawa ang bansang Israel noong pa'y sinagot na ito ni Moises? Pangingimbuluhin ko kayo sa mga tao. Di naman isang bansa. Pagagalitin ko kayo laban sa isang bansang hangal. So he is our master. All who are in Christ have deep, may malalim na desire ang bawat isa. To please Him, hindi to please people, ha? To please Him through service. Kaya pag naglilingkod po tayo mga kapatid, dapat ginagawa ko to para sa Panginoong Diyos. Hindi sa tao. Ginagawa ko to hindi para kay pastor. Ginagawa ko to hindi para kay bishop, reverend, or kung ano man. Ginagawa ko ito para kay Lord. Amen? So, does this mean that those who have no service or ministry are not true children of God? Kung hindi ba naglilingkod, no? Hindi nagsaserve sa isang ministry, hindi na anak ng Diyos? No. Others have simply not yet taken a step of faith. Yung iba siguro, hindi pa nag-step up sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero tayo na matatagal na, nakakaalam, no? Na talagang dapat paglingkuran ng Panginoon. Marami na tayo napakinggang mensahe. Nagbabasa tayo, no? Okay lang yan, mga kapatid. Sa mga bago, unti-unti, basta magpatuloy lamang po kayo, no? So, because they are young believers, sabi rito, but the desire to serve is already evident. Pag sinabing evident, yung maliwanag na sa'yo, yung napupulot mong mensahe at nababasa mo sa Bible. Kaya, susunod na dyan, yung faith mo ay talagang lalago. At doon mo na mauunawaan na magsiserve na ako kay Lord. Ayan. So, they still need to undergo the process of equipping to be fit for ministry. Kaya yung iba, yung maaga pa lang, ano mo na, o ikaw na mag-ano, ganito, ganyan. O, nilagyan mo na agad ng task, no? Eh, bago pa lang. So, hindi ganon, no? Kaya marami ang umaatras, no? Marami ang nabibilaukan. Hindi ganon, no? So, kailangan unti-unti. Number 7, last, a helpful heart to the needy. No? Yung matulungin na puso sa mga nangangailangan. Hindi lang po sa pera, kundi po sa kanilang kalalagayan, unang-unang espiritual, pisikal, pinansyal at emosyonal. Lalo, sabi kanina, may mga pinagdadaan ng pagsubok ang bawat isa. Lahat naman tayo meron, no? Hindi lang talaga halata dahil tayo mga anak na ng Diyos. So, religion that, sabi rito, James 1:27, no? James 1:27. Ang sabi po rito, ganito ang pagkarelihiyoso na minarapat at kinalugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila, ayan, at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ng sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Alam niyo po sa Old Testament sa Israel, pag balo na, talagang nalulungkot ang mga tao roon na talagang hindi na sila yung alam niyo yun, tipo na wala na. Hindi na sila pwedeng mag-asawa pero hindi lahat nakakapag-asawa, no? Yung mga panahon na yun. Talagang nagpapatuloy na lang na pagkabalo, no? Nagpapatuloy na lang. Kasi mga namatay na nga eh. Yung kanilang ano eh. At talagang ang mga babaeng Israel, umaasa lang talaga sa lalaki, no? Na Israelita. Kaya pag namatay na, parang namatayan na rin sila ng parang lakas, no? Na parang wala ng pag-asa, pero hindi ganoon. Sa panahon natin ngayon, kahit balo ka, wala ka mang partner sa buhay, no? Meron tayong Diyos, kapatid, na nandiyan palagi, na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. So, the one who has relationship with God also has the characteristic of God. Formerly, the person may be self-centered and greedy, but now, mercy and generosity overflow
from him or her to others. So we have already mentioned that the true believers are called sheep. Yung mga tinatawag na tupa ng Panginoong Diyos, yan po yung tawag sa mga child of God. Tupa ng Panginoon yan. May tatak yan ng Holy Spirit. No? Ganun po mga kapatid. So also talk about the sheep that God will separate from the goats. Ayan. Makikita kung talagang anak ka ng Panginoon, separate ka talaga sa mga kambing. No? So when judgment comes, God describes his sheep as those who attend to the needy, but the goats do not mind the helpless around them. Kaya malaki ang pagkakaiba ng tupa at kambing. Ang tupa, maamo, hindi nanunuwag. Pero ang kambing, alagaan mo man yan, paglaki niyan, nanunuwag yan. Kinakalaban yung kanyang nagpapastol. So nakakalungkot ano? So tapos na po. Hallelujah. And last verse, hallelujah. Sa John chapter 10, verse 3 and 4, last verse, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. So that is the 7 signs of a saved person. Nais ko pong ulitin. Number 1, the Holy Spirit bears witness inside of us that we are indeed God's children. Number 2, obedience to God's commandment. Number 3, love to all people. Number 4, consistent growth in Christ. We can hear the voice of God, service to God. And number 7, a helpful heart to the needy. So let us pray. Hallelujah. Father God, we thank you muli, Panginoon. Pinaalala mo sa amin ito pong mga 7 signs of a saved person. Tunay nga po, Diyos, na patuloy mo kaming tinuturuan at binubuksan ang aming mga puso. At pinapaalalahanan din, Panginoon, na saved na ba talaga kami? Hindi lang ba dahil na tinanggap ka namin bilang Diyos sa salita kapagligtas? Pero dalawang klase ang tumatanggap. Isa sa nguso at isa sa puso. Makikita kung talagang tupa o kambing ang bawat isa. At ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam. Salamat po ng maraming marami. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagtaas at pagluwalhati sa pangalan mo, Panginoong Hesus, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and Amen.